good day. Welcome back sa ating YouTube channel, Musica World Music. Yan guys, obviously nakikita nyo ngayon ang ating mahalima. Magkakaroon tayo guys ng reaction video. At ito ay, actually hindi talaga yan yung gagawin natin ng reaction, pero pa-bonus na yan. Ngayon lang, mainit-init pa yun guys. Kumbaga, how many minutes ago? I think 14 minutes ago. Yeah, 14 minutes ago guys. Ito guys, I think ito yung sa podcast. Yan. Malapit-lapit na itong ilabas. So, looking forward. Maganda yung guys kasi marami tayong malalaman about SB19. And yung mga hindi nila masyadong tinatackle sa kanilang mga vlogs or dito malalaman natin yan. So, bago tayo mag-umpisa guys, shoutout muna sa ating mga Musicanatics 18. Kumusta guys? Kumusta naman ang inyong araw, buong maghapon? And I hope okay pakiramdam nyo ngayon kasi ako medyo okay ng konti na. Pero andun pa rin eh. Kaya kung medyo uubo ako ng bagya, pagbigyan nyo na guys. By the way, andun yung ating in-unboxing kahapon, yung light stick ng SB19. And sobra kong nai-enjoy talaga, as in para akong bata na naglalaro niyan. So, mag-start na tayo guys kasi after nyan, konting-konti lang yan eh, parang teaser lang yan sa podcast. After nyan, gagawa natin reaction yung kahapon na nilabas, kung hindi ako nagkakamali, yung kanilang vlog sa Los Angeles. Gawa na natin ng mga reaction itong mga ito kasi kating-kating naman yung aking bibig sa pagbigkas sa pagbitaw ng mga reaction. So, sa pagbigay ng mga reaction. So, yan guys. Let's play! Nood na parang tinatanong din sa kanila to. Yan. Maraming vloggers akong napapanood na Yes. parang tinatanong din sa kanila to yung tungkol sa cutting friends, Cutting ties with friends. Cutting ties with friends. Naalala ko bigla, alam ko na yung trigger point ko, yung turning point ko kung kailan ako nagbago ng ugali. Yung muntik na kayo magsunto kay Ken. Wait. Ano daw? Kailan ako nagbago ng ugali. Yung muntik na kayo magsunto kay Ken. Okay. Di ba guys? Teaser pa lang yan. Pero may mga mabibigat ng pinakawalan. Before pa naman guys, nasasabi na parati nila yan na syempre sa kanilang samahan ay hindi naman perfect. And lalo nung nag-start pala sila sa kanilang grupo, di ba? And tinatry talaga nila maging parang isang family talaga, magkakapatid. So, even nga sa magkakapatid, di ba, nag-aaway-aaway din naman. So, kaabang-abang talaga to guys, itong kanilang podcast. Is kasi marami-rami talaga sila dyan mai-share sa 18. And, yung mga hindi pa natin nalalaman, malalaman natin for the first time. Ayun. So, kailan kaya ito ilalabas? So, teaser lang siya guys. So, by the way, balikan na natin yung talagang gagawa natin ng reaction. Asan na ba yun? Ito yung World Tour Los Angeles. So, click natin guys. Hello, what's up? 18 Los Angeles. Wow, todo dia sa Josh. Wait guys. Itong venue, I think, kung hindi ako nagkakamali, dito nag-perform dati si Charis. Pa-comment guys dyan sa comment section kung tama ba yung naalala ko. Check.
Tingin ng ilong. Say Ganda ng contact lens ni ni Josh. Sabi ko sa inyo guys, magko-contact lens din ako guys, yung blue. Yan. Wait. Bago yan. Ito guys, ito. Yan. Super avid fan talaga siya guys. As in. Lahat ata guys ang concert ng SB19. Parati ko itong nakikita. From Wyatt World Tour. And then yung Pagtatag World Tour. Parati ko siyang nakikita sa mga ganap. And talagang masasabi mo siguro talagang solid talaga. Avid fan talaga ito guys. So, may mga kasamahan yan. I think may Pilipino pa siya doon ng mga kasamahan sa grupo niya. And yung iba mga foreigner din na mga vlogger. May mga sila guys, may mga YouTube channel. At the same time, ikino-content nila. Check nyo na lang guys dito sa YouTube kung mahanap nyo yung channel nila. Kasi parang, ewan ko ba kung na-subscribe ko ba ito. Basta prati ko siya na nakikita guys sa mga concert ng SB19. So 18 siya guys. So play na natin. Warm up. 4, 5, 6, 7, 8. Before the show guys, naalala ko bigla nung college days. Before, kasi nagkakaroon kami ng mga concert and share ko lang. Itong mga ginagawa nilang ito, usually ginagawa yan guys before the show. Bago kayo isa lang sa stage. Kasi ako before, may kwento ko lang guys. Konting kwento. Member ako ng Cultural Arts Center. Nung college ako, and then usually pag ganyan kasi guys, bago kayo isa lang sa stage before the show, talagang may mga exercises kayong gagawin like ganyan. Para at least yung mga kaba, yung mga syempre, iba yung adrenaline kasi pag ganyan guys, lalo pag live show. Talagang kailangan mawala yun sa katawan mo yung kaba. And especially pag mga concert, di ba? Kaya may mga exercises silang ginaganyan bukod sa vocalization. Ayan. So, again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, go! Yay! Perfect! Pagkatako, 3! 1, 2, 3! Pagkatako! Oh, diba? May gusto po silang itanong. Kanina pa Jada. Kaya nyo yan. Kinaya mo daw po ba? Kinaya mo daw po ba, tita? So cohesive, chemistry is excellent, the audience connected. Nothing was forced. I love you guys' interplay. It's just very impressive. Very impressive. And Defy Gravity song? Wow. Wow. You guys ever heard of Brian McKnight? Yeah! I played with him for 20 years. Oh my God! Maybe you can play with us. Yeah, I played with you guys. I played with you guys. No, but it was an honor to see you guys. It was really It's an honor meeting you, sir. Oh, bless you guys so much. So, I think dati siyang guitarist ni Brian McKnight. Just 5 years and y'all doing Ang wife ni Brian McKnight is Filipina. Grammys, international, everything. Please do. Just stay humble, stay focused, stay grounded. Imagine, nanood siya. Diba? Wow, yung 18 talaga. Grabe. Nag-aantay, wait. We're here at Universal Studio. Wait, una doon kila Jessa Saragosa. Kay Jada. Diba? Obviously, si Jada talaga, hindi man yan aminin talaga, may something talaga dyan between Ken saka si Jada. Talaga may
Ayaw lang nila yan sabihin o aminin kasi syempre may both career. Pero kutob ko lang saka ibang mga 18 dyan baka sang-ayon din kayo sa sasabihin ko. Talagang I think sila na. And may napanood akong isang video dito sa YouTube na I think sa TikTok o dito na inamin talaga ni Jada na pinalabas niya lang na yung bias niya is si Justin, pero ang totoong crush niya is si Ken. And how many times siyang tumatawag kay Ken na parati siyang lasing. Tama ba yung nung napanood ko? Sabi niya sa kwento niya, kasi parang may nag-i-interview sa kanya, tinawagan niya daw si Ken ng madaling araw na lasing siya, and then parang naamin niya yung true feeling niya para kay Ken. So yun, hindi lang isa, I think 2 beses niya na yung ginawa kay Ken na tumatawag siya ng madaling araw and then lasing siya parati. So syempre nga naman, pag lasing ka, talagang may lakas ka na loob na masabi mo yung mga hindi dapat pasasabi, 'di ba? So parang baliktad na nga talaga siguro ang mundo, babae na talaga yung alam nyo na. So ibang-iba noong panahon ng 80s and 90s. Hindi ganito yung parang mas agresibo yung babae. So punta naman tayo doon sa sa isang I think guitarist siya ni Brian McKnight. Wow, napahanga siya talaga sa SB19. So ibig sabihin talaga, kahit hindi tayo magkukuda dito, mag-praise sa SB19, mismo nakaka-recognize ibang lahi, yung mga artist din. And matagal siya nag-work kay Brian McKnight, and then 'di ba, siguro naman narinig niyo yung sinabi niya, 'di ba? And nag-wish pa siya sa SB19, and then may isa siyang magandang parang paalala na stay humble, parang ganun, huwag masyadong malaking ulo, lalong nasa estado na sila ng ganito, naabot na nila yung part na ganito. And I hope talaga nila yan, parating ilalagay nila sa isip nila na yung mga ganyang advices, parating nilang kakatandaan talaga yan para sa success. Kasi kung ngayon pa lang ay lalaki na yung mga ulo nila, parang ayoko nang mentionin yung isang kababayan natin na ganyan ang nangyari. So, pero sa tingin ko naman ang SB19 talagang talagang up to now, mga humble, magagalang, and especially sa fans nila, talagang kung ano yung pinapakita sa kanila ng fans, ibinabalik din naman nila. So love na love talaga nila yung fans nila. Play na natin ulit, guys. I think andito na sila sa guys, sa Hollywood Boulevard. Ano na yung kanta ng may kanta ang L for Lester. nakalimutan ko, guys. Green Day. I think shinoting yung isang music video ng Green Day sa Hollywood Boulevard. And nasa lyrics din. Yung may-ari na yung may salamin. Ano ba naman yan? Ito na yun. Diba? Tapos biglang bulaga sila sa mga 18. Ang suswerte ng mga 18 na naandyan, talagang na-surprise sila lahat. Galing, Ken! Woo! Sabi nga ni Ken, main dancer. Pinapatunayan talaga. Ewan ko lang kung talaga siguro nakikinig din siya sa mga fans. Paulit-ulit yung sinasabi kay Ken, mas bagay sa kanyang parati nakasando.
Yan, napansin ko ngayon parati siya nagagamit ng sandal. Kasi bagay sa kanya, bulky yung katawan niya. Maganda yung nakasandal lang. Hindi, konting muscle yan. Bagay yung mga ganyang sandal lang. Saka mainit, so... Ito naman si spokesperson talaga. Party party! Di ba? Oh, di pagod kayo ngayon. Ano ba naman? Ito na naman siya, guys. Ito na naman siya. Ayan na naman siya. Ano talaga to? Talagang, hindi ko man sinasabing obsess, ha? So, paano niya kaya natutunugan talaga kung nasaan ang SB19, ano? Kaya tuloy si Estelle, naalala ko bigla, nagpa-comment yan na, I think nasa ano sila nun nasa New York, bigla siya nag-comment sa live na ini-stock daw sila ng mga fans. So, agad-agad naman siyang nagbawi na hindi ganun yung ibig niya sabihin. Kasi may mga nagtampo kaagad na mga 18, di ba? Napansin ko sa 18, medyo sensitive talaga. As in sensitive, karamihan is sensitive. Hindi lahat, ha. Medyo sensitive nga. Kasi, galit na yung iba, and binuljak na si Stell. Dahil lang doon sa sinabi niyang ini-stock siya ng mga fans. Sila ng mga fans. So, pero sa kagaya nito, itong isang avid fan na ito, na medyo nagtataka lang ako kasi parati ko siya nakikita sa YouTube. So imagine, malaman mo bigla kung nasaan ka, nasaan ang SB19. Hindi naman ata nag-tweet ang SB19 na bukas ay nandiyan kami sa Hollywood Boulevard or nasa, di ba? Pero siya talaga alam na alam niya, to the get up nga eh. So parang nakapag-prepared talaga. So hang ako dito talagang certified avid fan. So play ulit natin. Nag-party sana eh. Kung malamig, mas masaya. Dapat ginawa natin ito sa San Francisco. Bakit may isaw na dito? Welcome back. Sa ano to? Sa Wish. Los Angeles nga. Ganito yung ito namin may hangin. Grabe talaga yung ano nila, schedule. Matindi. Anyway, sa age naman nila ngayon, wala pa yung problema. Sulitin nila habang nasa ganyan pa silang age. Kasi pag pumasok sila sa 40s, talagang yung parang mga Superman pampakiramdam mo, parang walang kapaguran, pero pa nag-age na guys, mas mahirap. Yan yung talaga mga masugid na avid fans. Manang galing. Diyan ako nakapahanga kay Kenja sa mga ganyang boses na. Parang nasa lang, parang recorded na, ayun. Galing. Ang linis. Pinuno, Ken, Estelle. Grabe, matyagang na naghihintay talaga yung mga fans. Tapos ilang seconds lang naman sila dadaanan ng SB19. Dapat din naman sana kahit pa paano, punta nila, kamayan nila, para worth it naman yung pag-aantay. Diba? Wow. Wow. Galing. Kumbaga ito na yung parang summary
ng Los Angeles. And hindi masyado nag-focus doon sa mismong live concert. Kung baga, more on yung mga ibang ganap like sa Hollywood Boulevard. So, ilang minutes, parang 8.49 minutes lang kasi. I hope nadagdagan pa yung sa mismong venue ng concert. Itong vlog ng SB19 na ito. Pero, dito makikita yung mga avid fan talaga na kisihudang tubuan na ng mga luya yung mga ugat-ugatan yung mga paa sa pag-antay sa SB19. Alam din naman nila na seconds lang silang dadaanan ng SB19. So, kahit yung may mga edad na talagang wow. Paano kaya nila naiano yung energy? 'Di ba? Nakakapagtaka. So sa sobrang pagka-avid fan, 'di ba? Kahit hindi mo na kaya, siguro nasa mind nila kaya pa nila, pero yung definitely pag maedad na yung tao, isang tao, pwede mong ipilit yung sarili mo sa mga importanteng bagay, pero doon sa isang parang senior citizen na talaga siya, ay ginawa niya ng paraan or talaga nag-antay siya. Sobrang nakuha yung attention ko ng matandang babae doon sa labas ng venue ng Wish Bus. Wow, nakatayo pati siya and talagang inantay niya talaga yung SB19 na lumabas o dumaan sa harap nila. So, makakagawa na lang talaga niyan guys, yung mga avid fan na sinasabi. Kasi kung ano ka lang, curious ka lang sa isang artist, hindi mo gagawin yan kasi grabe ang pag-aantay, ang ilang oras ka nakatayo. May isang akong napanood sa YouTube na YouTuber din siya, reactors ng SB19. Sabi niya, nung nanood daw siya ng concert sa Wyatt, hindi niya pa masyadong pinroblema yung nakatayong matagalan na nakatayo. Pero ditong pagtatag tour, napansin niya parang ang bilis siyang napagod na nangalay. So sabi niya, agad-agad niya sinabi na siguro nagkakaedad na daw siya. So ganon. Kaya hindi basta-basta ang magiging isang avid fan. Sa totoo lang. Lahat ay hahamakin. Totoo yan guys, lahat ay hahamakin. Kahit yung bulsa mo, kaya mong itaya. Kasi nga, syempre, sinusuportan mo eh. So, I hope ang SB19 maibalik din nila yung mga efforts and love sa kanila ng mga avid fans. Yung tinatawag na 18. Na isa na ako dyan. So, yun lang. And thank you for watching guys. I hope nag-enjoy kayo dito ngayon sa ating reaction video. And looking forward tayo dun sa podcast na parating na. Yan yung pinaka inaabangan ko talaga guys kasi malalaman natin yung mga ibang sekreto, yung behind the especially behind the success na hindi natin alam. May mga awayan palang nangyari, di ba? So hindi naman talaga yun maiiwasan kasi syempre unang-una kahit nga magkakapatid na totoo, nag-aaway-away, di ba? Nagkakasakitan pa paminsan-minsan. So sila pa kaya na talaga minsan din sobrang pressure talaga na kailangan perfect, kumbaga magawa talaga nila maayos. And then what if yung isa wala sa mood or may problema, tapos yung grupo naman karir na talaga. So syempre magkakabatuhan kayo ng mga ganyan sa mga grupo. And ako kasi may konting experience din naman ako dyan sa mga ganyan nung college ako guys. Ganon, lalo sa mga rehearsal, ang hirap guys. Kasi kung wala ka sa mood guys, kung masama ang pakiramdam mo, mahirap talaga. Pipilitin mo talaga yung sarili mo na maging okay ka kahit hindi ka okay. So, yun lang. Thank you for watching. So, until next reaction video dito sa ating YouTube channel.
And abangan nyo guys yung ating mga unboxing videos na ilalabas. Please guys, pasuporta naman guys sa mga ating ilalabas na mga vlogs or unboxing videos para naman mas ganahan pa tayo. And itong efforts natin ginagawa ay kumbaga konting pakonsuelo di po ba tawag din sa amin sa Bicol. So thank you guys, and always be kind. God bless us.